Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Scorpio para sa date na October 28 to November 3. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon at rising sign nyo, sa dulo po ng video, we have a link for that. And meron na po tayo ngayon extended readings. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link dito. These videos ay exclusive po para sa mga mag-click ng join to be a member. At sa readings na to talagang malaliman na we will try to get time frames doon sa readings and kumbaga, basta mas malalim na yung readings. Kumbaga, i-continue natin yung readings. May mga bagay na hindi na-clarify during the initial reading. Dito sa extended readings, mas malalim na po yung ating gagawin. So, tandaan natin yung mga readings then po are for guidance purposes. So, use your free will wisely. So, for private readings and spell works, you can message me in my personal Facebook account. Link is in the description below. And sa gusto pong mag-support sa atin po, you can click on the thanks, yung heart sa baba, or you can send donation via GCash or Maya. Numbers in the bottom of the screen. Scorpio, kamusta ka? Tingnan natin. Ay, I'm so happy for you. So we have here is the Empress and the card of the Blessed. Yung pa lang. Blessed pa lang. Okay, so the Empress kasi, bigyan natin ng konting background. She's also considered like a mother. So, may motherhood to. And at the same time, govern kasi siya ng planet na Venus. Venus is about the planet of love, the planet of beauty. Ayan. And of course, we have your number 22, Blessed. You know what? Take hold of that emotion na meron ka. Gamitin mo siya to your advantage. Kasi ang nakikita ko dito, deep inside, andoon na you're trying to get in touch do sa tinatawag natin na feminine side mo. Now, just a heads up pag sinabing feminine side, di na may sabihin nito, katulad ko, bakla, di ba? No, it's not that. When you say feminine side, this is our other side. This is our soft side. Kumaga sa yin-yang, yung bilog, may black and white, that is the yang energy. It is there to complete us. Kasi hindi pwedeng remember, nasa mundo tayo na kung saan balanse ang mga bagay. We are living in a world na, kumaga, may pula, di ba? Sabi nga, may puti, may itim, di ba? May up, may down. So, the universe, ginagawa niya na tinatouch niya yung feminine side mo para andoon na mabalance. Kasi, aminin natin, isa sa mga signs, isa sa mga kayang gawin or capacity ng isang Scorpio is aggressive tayo. So, andoon na binabalance ka ng universe so that you can keep in touch doon sa soft side mo. And the reason why, bakit ginagawa ng universe na yon is because of the Blessed card. Bakit? Kasi, when ang universe kasi pag nagbibigay ng direction, this is based on my experience. Madalas pa nagbibigay ng instructions ang universe, it's more on yung tinatawag na impression. Impression, ito yung nararamdaman mo siya, nadadama mo siya, kumbaga andoon na it is something that you feel deep inside. And feel is part of the Empress, sa part yun ng Empress. So, it's about emotions. So, andoon na medyo ini-introduce ka ni universe sa side na yon para medyo mas maintindihan mo kung ano yung instructions ng universe para sa'yo. And these instructions will bring forth blessings talaga. Now, the blessings could be in different aspects to. Pero more likely to kasi, yung blessings na to na nakikita ko, na parating, it's more on you getting new ideas, and also exploring new avenues na kung saan pwede kang mag-expand as a person. Pero ano ba next stop sa'yo? Ano ba yung crossing? Inat pa, anak.
Ano ba yung crossing natin ngayon, Scorpio? Queen of Pentacles tsaka Fork in the Road. So, si Queen is an older female energy and it's also part water, so it's emotions. Pentacles about the earth, about the physical, and Fork in the Road. Ito nga, when making decisions kasi, especially in terms of your finances, dun tayo sa finances mo and resources, huwag kang masyadong pabugso-bugso ng damdamin. Yes. Binabalance. Oh yes, andoon yung point, babalikan natin tong first card mo. Binubukas yung emotions. Pero yung sinasabi ko kasing bugso ng damdamin, ito yung aggressive side mo, Scorpio. Yung tipong, di ba pag nakita ka ng Scorpio, taga-aggressive sila. Andoon na palaban. So yun yung medyo pinapaalala sa'yo ng universe na medyo bawas-bawasan natin. Let's not react based doon sa nararamdaman lang natin or based doon sa feeling natin ito dapat mangyari. No, we will not do such things. Yun yung isang bagay na kailangan medyo iwas-iwasan mo. Kasi there are, with the Fork in the Road, there are options na parating eh. May mga parating na bagay na kailangan mong pagpilian. Choose wisely. And ang mahirap kasi dito, medyo involve yung finances mo eh sa mga decisions na gagawin mo. So, andoon na pinapaalala sa'yo nung card, it's also another thing ang magiging decisions sa yung iba sa inyo, parating yung decisions na to, yung iba sa inyo, andoon na sa decision na yon. Yung tinatawag nating choosing the lesser evil. Ang hirap nun, sa totoo lang, yung tipong kahit saan mo piliin, merong masasaktan or merong agrabyado, piliin mo kung saan less yung damage. Piliin mo kung ano yung tipong mas marami magbe-benefit. Yung parang yung example ng choosing the lesser evil. Yung sabihin natin na may nakataling isang tao doon sa truck, tapos sa kabila may 5 tao, tapos may nagra-rush na na tren. So nasa iyo yung manibel. Kumbaga, sabihin natin, hindi mo magawang puntahan sila para pakawalan. So nasa sayo kung saan mo papapuntahin yung tren. I-move mo siya doon sa isang tao may mawawala or doon sa 5 tao mawawala. Regardless ka ng decision mo, merong mawawala. Pero piliin mo kung saan yung less yung damage. Yun yung choosing the lesser evil na sinasabi sa'yo ng cards. Medyo actually, hindi siya medyo. Mahirap siya, pero necessary. But we will be using our wisdom. Kaya nga dito, ngayon pa lang, ina-engage na ng universe yung feminine side mo para makinig ka kung ano yung instructions ng universe. Kasi minsan, yun yung doon nagkakamali Scorpio eh. Akala natin because of the experiences natin, because of the intuition na meron tayo, because doon sa part na marami tayong alam, okay na. Pero kung ikukumpara natin yung kaalaman natin tsaka karunungan natin with the universe, kumbaga, kung masusukat mo gano'ng kalayo ang east tsaka sa west, gano'n kalayo yung distansya ng wisdom tsaka nation universe versus natin. Which is literal, walang east pole tsaka west pole. Gano'n yung comparison nun. That's why it's good. It is a good and wise decision na hayaan mong gumana yung feminine side mo para mas maintindihan mo kung ano yung instructions and process na ibibigay ng universe para sa'yo. Okay? Tingnan natin yung chinelas ko. Lamig ng floor. Sorry. Tingnan natin ano ba yung desire card mo. 3 of Wands, tsaka New Life. Now, 3, natuwa ko lang. 3 kasi is a number of communication expression. Wands is about passion, tas New Life. Dude, sa mga naghahanap sa inyo ng bagong career, it's either, ito din part to movement din to Just like
if you will see doon sa card, nakatingin siya sa sa dagat. Sa mga nagpa-plan sa inyo, possible umalis ng bansa, there is a chance, malaki na yung chance na magagawa niyo siya. And basta may movements to eh. From one place to the other. And with the card of the new life na nagsasabi na talagang magkakaroon ka ng brand new start. So, yun yung hinahanap mo ngayon. So, pwedeng new career to, pwedeng part-time, additional part-time career. Meron kang ito yung hinihiling mo na something na makakatulong sa'yo in terms of your finances and yung tinatawag na personal gratification. Yung may na proud ka sa ginagawa mo, na happy ka doon sa na parang nagawa ko to, this is me, I did it, we did it, ayan, Maladora. Nagawa mo siya because of what you can do. So, andoon na naghahanap kayo na marami sa inyo naghahanap ng restart, dude, ibibigay na talaga sa inyo. Pero to, paalala lang din sabi ng card, be sure naman na, na make it right this time. Kumbaga, pagyamanin mo na yung oportunidad na ibibigay sa'yo ng universe. Kasi sabi nga nila, sometimes opportunity knocks only once. Ayan. So, gamitin mo na yung, gamitin mo yung wisdom nung sa connection mo doon sa, since ina-activate nga yung feminine side mo, your emotional side, gamitin mo yon to make proper decisions by asking the universe kung ano ba yung gagawin mo. Yung parang kung naalala nyo yung bracelet, ewan kung meron pa ngayon, yung, ano ba tawag ng baller? Ayun, yung goma. Baller siya. So, yung isa, double JT. So, it's what would Jesus do, yung ibig sabihin niya. But, in our case, so, parang ganun din yung tatanungin mo what would Jesus do? So, what would the universe do? So, medyo rephrase natin, universe, what would you do? Huwag nangingi ka na instruction kung ano yung gagawin mo, based on the wisdom that the universe will provide you. Kasi aminin natin, minsan syunga-syunga din tayo kapag medyo naging impulsive na naman tayo sa mga gawain natin kapag andyaan na yun yung mga term natin nadala, napilitan. Wag natin masyadong abusuhin yung mga katagang yan ha. Kasi it is something na hindi naman talaga. The cards are saying na medyo naabuso din natin yon, yung mga terms na yon. So, let's not dwell on it too much. Andoon na medyo kailangan nating to take accountability na rin sa mga actions natin. Pero, yung mga plans mo, for the go na to. Tingnan natin ang foundation mo. Alam mo, ang ganda ng cards mo ngayon Dahil ba season mo na? So, the star and TikTok. So, si star kasi connected to kay Aquarius. So, si Aquarius about hopes. The star kasi, this is also a symbol ng light in the darkness directions. So, di ba parang, remember doon sa mga past, nung wala pang mga GPS, di ba, na for the mapa pa tayo. If a person gets lost sa dagat or sa gubat or kung saan man at wala siyang compass, ang ginagamit ng mga tao noon is yung between. Hinahanap nila yung North Star. Bali, ang gagawin nila, hanapin nila yung Big Dipper, tapos yung dalawang star sa dulo nun, yung Big Dipper. Pag diniretso mo siya, andun mo makikita yung North Star. Yun yung ginagamit nila para mahanap nila yung daan nila, para they know where they are and they will use it to navigate. So, eto na ngayon yun. Binigyan ka na ng, kumbaga, andoon na Alam mo na yung gusto, ang dami sa inyo, alam na yung gusto nyo, at hindi lang basta gusto. Medyo detalyado na yung gusto nyo. Medyo andoon lang na medyo nape-pressure kayo sa dami ng mga nagdadatingan ng mga ideas, nagdadatingan ng mga blessings, dumarating na
gawain mula sa universe. Kasi nag-o-open na yung doors eh. Andoon lang na talagang prioritize mo muna that you need to yung mga tinatawag natin na immediate necessities na pinapakita ng universe. Huwag kang masyado mataranta na ang dami mong ginagawa. Take it one step at a time. Mas wala kang magagawa kapag na-overwhelm ka o nadala ka sa dami ng mga nangyayari. Focus kayo doon sa goal. Sinasabi sa'yo ng the star. Huwag mo, parang fix your eyes on the price. Para andoon na the manifestation, magko-continue siya. Kasi ito na yung moment mo eh, sayang. And huwag ka mag-alala kasi parang ang mga mangyayari ito parang crossword eh. Habang binubuo mo yung ibang words, diba pag sa crossword, parang binubuo mo, yung iba nabubuo na ng unti-unti. Tapos nagkakaroon ka na ng idea kung ano yung word na yun. Same thing dito. Example, kunyari, ako kasi pinagugas ng pinggan, medyo matubig. So, usually ginagawa ko, gawalis muna, then hugas ng pinggan. Marami yan, tas madumi yung floor. Since matubig yon tumatapon, after no, saka ako nagmamap. Kumaga, yung ibang gagawin ko na, imbes na bubusa ko pa ng water yung floor, nabuhusan na dahil kakahugas ko ng pinggan. So, that's just an example of how mabubuo yung or matatapos yung ibang mga kailangan mong gawin by doing what you need to do first. Prioritization. Ano nangyari sa past? 6 of Cups, tsaka flexibility. So, 6 is about harmony eh. And then, Cups is about emotions and the heart. Then, we have your flexibility. Ayun mo yung ikaw na lang yung for the adjust. Ikaw na lang lagi yung, since nga, in the past, you try to make sure na lahat komportable, umaabot ka sa punto na you are sacrificing kung ano yung nasa sayo. Kumbaga, you are sacrificing what you have for yung mga personal needs mo. Kumbaga, gini-give up mo para lang mapunan yung mga pangangailangan siguro ng iba o yung mga pagkukulang ng iba. Now, that is, actually, you're doing that because out of love. So, hindi natin ko-questionin yun. Kasi yung motive mo was good. Kasi for adjust ka na nga eh. Yung tipong sabihin natin na itong budget mo na, budget na lang. Itong budget mo na to is for your food for the next, sabi natin, 5 days. Pero dahil kailangan nga na itong nilalang na to, at importante yung tao sa'yo, andoon na, ikaw yung nag-a-adjust. So, ending, for the tipid ang eksena natin. Kaya, ayun, ending, ikaw, pangit ang term ko, ikaw yung kawawa. Ikaw yung nawawalan. Pero at least happy ka kasi nakatulong ka. At least parang ginagaslight mo na yung sarili mo sa part na yun eh. Which is very wrong. Kasi, how can you, sabihin natin kung sa pagkain mo tinipid sarili mo, paano ka makakapag-work na maayos kung kulang-kulang naman yung vitamina sa katawan mo, kung kulang-kulang naman yung nutrition mo, di ba? So, ang dami mong adjustment na ginawa. Medyo, next time, Scorpio, hinay-hinay Well, tingnan natin. So, sa possible future na ikaw, meron tayong 7 of Cups tsaka higher power. So, si 7, this is wisdom, Cups, water. Yan na nga. Babalik tayo doon sa initial card as higher power. Yung point kasi na, yung point dito ng ang cards is medyo pipiliin nyo pa, sa ngayon yung flow na energy nyo, medyo pipiliin nyo pa na makinig doon sa mga personal wisdom nyo, makinig doon sa anong alam nyo o na-experience nyo. Now, again, there's nothing wrong with that. Kasi, hindi natin pwedeng invalidate, hindi ko lang pwedeng sabihin na, ay hindi, mali yung naramdaman mo. Because that is wrong. Kasi hindi ko pwedeng sabihin, dahil wala ako doon sa lugar mo, hindi ako ikaw.
Now, what I'm seeing here sa card na to is itatry mo pa na gamitin yung alam mo, pero isa-set aside mo muna si universe, pero mapapatunayan mo rin kasi na, hala, di ko alam gagawin ko. Just like the man na ang dami niyang ang daming cups sa harapan niya na hindi niya alam anong unahin niya, dahil ganun ka din. So, it's better that you call upon the higher power. Kumagaan doon na kung ang trip mo is magdasal, go ahead. Kung trip mo mag-meditate, go ahead. But this time, andito na yung point na dadaling ka ni universe sa location o sa decision na kung saan naaaminin mo na hindi mo na alam gagawin mo. Naaaminin mo na lost ka na. Naaaminin mo at this point, what's next? Ano ba dapat? Ganun na yung magiging peg mo. Which is good kasi mas alam ni universe ang lahat eh. Mas alam ni God yung lahat eh. 'Di ba? Bakit ka makikipagtalo sa all-knowing? So, if the readings are resonating with you at gusto niyo yung mas malalim pa na reading, you can click sa dulo natin ng video. Meron po tayo extended reading by the way. So, pwede mo i-click yung join button ngayon para magkaroon ka ng full access sa lahat ng ating extended readings. So, tuloy natin yung readings mo sa physical, emotional, environment, your hopes and fears, and yung future at yung message ng deities sa'yo. So, sabi dito, we have here, yung physical environment is a card of death and all that glitters. Well, in the physical, ang tawag dito, ang dami sa inyo nagre-revamp ng bahay, no? Literal. Or yung workstation, medyo mga binabago nyo, nag-experiment kayo na parang mas maganda to dito. Yung suggestion ko imbes na mag-experiment ka, why not lang? Why not check the feng shui? Ako hindi ako marunong mag-feng shui Yung mga tipong para mas maganda yung flow ng energy na tinatawag. Kasi minsan yung iba sa inyo, napapansin nyo, kapag nag-ayos kayo bigla ng bahay, once you fix things, andoon na biglang gumaganda yung, it's either gumaganda or pumapangat yung influx ng pera. Diba? Sorry. Now, the card of death, this is about sabi nila, metamorphosis, pero if death, naka-apply to, this is beginnings. So, ending. So, meron tayong beginnings sa parating. So, don't be surprised na may mga i-open na doors ang universe sa'yo. At meron din siya mga i-expose with all that glitters. Sabi nga, hindi lahat ng makinang ay ginto. Hindi, may mga tinatawag tayong pyrite. Ayan. So, yung tinatawag na fool's gold. So, be careful na para na busisiin mo or uradatin mo na gold ba talaga tong hawak ko or it's just fool's gold. Baka naman nalilinlang lang ako. Baka naman akala ko importante yung pala hindi. Again, we're going back dun sa first dun sa una mo with yung crossing mo, which is yung pagka-prioritize mo. And again, bakit mo kailangan i-stress yung sarili mo? Kung pwede mo namang tanungin kay universe, uy, universe, ano bang atin? Ano bang decision mo? O ano bang plano mo dito para yun yung susundan ko? Pero pala lang pag sinundan mo yung plano ng universe, huwag mong ko-questionin. Doon papasok yung tinatawag na trust the process. Or sa Christianity, yung tinatawag na faith, pananampalataya. Regardless kahit ano pagkawasan ng universe, susundan mo. Because remember, sabi din ni Peter, that all things work together for good for those who love Him. So, merong iba sa inyo mamimigay, may mga kailangan biling gamit, bilhin nyo na. If the budget is kaya ng budget, may mga kailangan kayong ipamigay or ibenta, then go. Huwag nyo, para lang ma-declutter nyo. Now, check natin kung ano yung, emotional environment. So, meron tayong 6 of Pentacles tsaka Unfinished Symphony. So, Ace pala. Ace. So, Ace kasi, this is about creations.
in beginnings. And Pentacles, Earth to, anything physical. Tapos Unfinished Symphony. Pansin mo, Scorpio, may mga nararamdaman kang kakaiba na parang yung, paano ba? Yung unease ka, yung, ano bang magandang term? Naranasan mo na yung may gusto kang kainin pero hindi mo alam kung ano. Ayun, parang ganun yung feeling. Meron kang kailangan, may nararamdaman ka na, meron kang gustong gawin, hindi mo lang alam kung ano. Sabi nga, be still and know that I am God. Medyo kumalma ka muna. Medyo manahimik ka at one point. Medyo pakinggan mo kung ano yung binubulong sa'yo ng universe. Because what I'm seeing here sa cards is that meron ipapagawa sa'yo yung universe. At yung ipapagawa niya, it's something na notable na pwedeng mag-cause ng positivity sa finances mo. Kaya nga, binabalik di ba? Balik tayo sa first card mo. So, we have here is yung Empress. Nakakonect kasi ngayon yung manifestation ngayon sa emotions mo eh. So, that's why find ways to, make yourself happy. Ano ba yung mga simple ways to keep yourself happy? Ako si Mikay. Ayan, siya yung isa sa mga nagpapasaya siya sa akin. Yung unconditional love ng pusang to. Love ko yan eh. Ayan. So, hanap ka ng way paano mo, kumbaga tapos dagdag mo doon yung, sa lahat ng bagay, always give thanks. Yung mga tipong, meron yung pag nadulas ka, yung hindi nakakapit ka, so instead na magalit ka, find way to give thanks. I thank God nakakapit ako. Hindi ako natuluyan nahulog or nadulas. Thank God, even at the start of the day, pagising mo, salamat po at nagising po ako. May bago pong umaga, so bagong pag-asa. Always find ways para magpasalamat. Always maghanap ka ng paraan. Kasi once na natigil yung sa emotions mo, pustahan tayo, mapapansin mo, yung good ideas mo, yung finances mo, medyo tatablay siya. Medyo iwasan natin mangyari yun. Okay? Tingnan natin kung ano yung hopes mo and fears. So, we have here is 3 of Cups and Clean It Up. This is about expression and emotion. So, takot ka magtiwala. Pa rin. Takot ka, takot ka ba sa commitment? Takot ka ba magmahal? Are you afraid na magpapasok ng tao sa puso mo kasi andoon na feeling mo paulit-ulit na lang sila? You know what, dude? Hindi lahat ng tao magkakapareho. Andun lang na talaga na hindi pa timing din. Kumbaga binibigyan ka ng universe ng way to understand how others work. Ano yung mga dapat hindi ginagawa? Ano yung mga dapat ginagawa? Binibigyan ka ng idea ng universe. Now, sa fear yun. Pero what I'm seeing here, hoping ka pa rin naman. This is for people na naghahanap ng kapareha, na may sun, moon at rising. So, andoon na naghahanap ng hoping ka pa rin. May part sa'yo na kumakapit sa pag-asa na baka somewhere down the road, di ba? Yung kasabihan nga, there's a lot of fish in the sea. Pero ang tanong kasi, nasa tamang dalampasigan ka ba? Nasa tamang lugar ka ba para mangisda? Baka naman nasa may dalampasigan ka lang. Good luck, makakuha ka doon ng magandang isda. Minsan kailangan mo mag-venture. So, ito na yung call para sa'yo. Medyo try to go out. Wag ka naman masyado mag-isolate. Wag ka naman magmukmok sa trabaho mo. Explore din. Enjoy din kapag may time. Sabi nga. And, andun din na, clean it up. Pinapaalala dito kasi may mga tao kasi na napapansin nila yung mga small details. So, yung mga maliit na bagay tungkol sa'yo, pansinin mo. So, ano yung mga maliit na bagay?
Yung kuko, malinis ba yung siko? May muta ka ba? Baka naman madumi yung tenga. Yung damit mo. Mga little things. Nag-a-add up yun para sa'yo. Ano ba future? Four of cups tsaka poised. Four kasi is structure eh. And cups is about emotions and the heart. Matututuhan nyo naman. Diba kanina dito parang magtatanong ka kay universe kung ano yung next step, what's the big plan. Matututo din naman si Scorpio pala na magde-decide siya na hayaan niya na yung universe mangusap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang emosyon. Ito yung mga first impression, yung tipong feeling mo may mali. Ay, ma'am, malamang sa malamang may mali. Kasi, Scorpio, malakas ang intuition nyo eh. Just like Pisces. So, malakas din yung instincts nyo sa mga bagay na yan. At gusto lang patatagin pa ng universe para sa'yo kasi nga, magbe-benefit ka. Ngayon, minsan, ito na yung sinasabi din ng card ng poise. Huwag ka agad nagre-react ha. Huwag ka nagpapadala sa bugso na, ayan, yung bugso ng damdamin. Huwag kang biglang, alam mo parang may nabanggit sa'yo. Kahit, hayaan mo na sila magsalita. Absorb mo lang. Oh, talaga ba? Oh, okay, blah, blah. Tapos, huwag ka ding mag-rush na magkwento. Remember, it's not your story to tell. Kapag kinuwento mo, ang labas natin, chismosang palaka tayo, which is very wrong. May Carmi Martin. Baka mamaya katukin tayo. So, medyo magiging silent tayo in dealing with those things. Pero, pakita dito, since you have power or nakokontrol mo yung emotions mo na, at nababalance mo na siya, yung hindi ka na impulsive, just get ready. Maging ready ka lang. Ayan. Ano ba yung message ng deities sa'yo? Eto na, bakit ka kailangan maging ready? We have here the card of Venus, beauty, value, and a wish to love. So, just be ready na mag-welcome ka talaga ng new type of love sa buhay mo. Pero paalala lang, hindi, pag sinabing love, huwag naman tayo makitid ng utak na jowa. Malay mo, bagong love, may bago kang ding mikay. Tulad ko, magkaroon ka ng bagong pusa or bagong pet or andun magkaroon ka ng bagong hobby. So, andoon na the universe will mold you to have a new form of love into your life. At pero hindi lahat to puro jowa. Pwedeng yun din. Pero again, there are many types of love in this world, but never the same love twice. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, huwag po kalimutan mag-click ng subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung sumasakit na yung ulo ko sa extended reading pa lang habang kinukuha ko ng card. So, kung gusto nyo malaman yung extended reading natin, you can click on the join button sa baba. Magkakaroon po kayo ng access sa ating mga in-depth readings. And for private, nabubulol ako sa nakikita ko sa cards. Private readings po and spellworks, pwede nyo po kayo message sa personal account ko in Facebook. Link is in the description below. To support, to send your support to me po, you can click on the thanks button, GCash or Maya, numbers on the bottom of the screen. Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. Be safe and I'll see you sa ating extended reading. Take care. Bye.